Yes, so kamusta na mga tol? It's your boy Chong. Babalik na naman tayo. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload dun sa channel natin. So pasensya na, medyo busy. Saka of course, hindi masyado maganda yung panahon. Hindi tayo makapag-bike, saka hindi tayo makapag-motor. So today is a Friday mga tol, and maganda yung panahon, pwede mag-ride. And plano ko ngayon is paparehistro tong motor natin. Kasi ayun nga, mag-e-expire na siya. Unahan ko na kasi ngayon lang yung bakante ko. Wala kaming pasok ngayon eh. Yan guys, time check 7:10:09. Medyo na late tayo ng labas sa bahay. Ay, tas ayun nga, medyo traffic na rin dito sa may bandang Paringaw. So makikipila pa tayo mamaya dun sa may emission center. And alam naman natin, yung lagay dun sa emission center sa may San Juan is, ayun, medyo mahaba-haba yung pila dun. So expected na, tanghali na tayo matatapos nito. So ito na yung traffic mga tol, no? May hospital kasi dito, tas may school. Mahirap sumingit-singit dito kasi nga sobrang siksikan ng mga sasakyan. Sobrang hassle tuman dito. Ayun, tas may butas pa. Galing. So yan, liluwa na tayo dito. Dito na tayo sa diversion dadaan. Medyo lubak yung daan dito, pero syempre iwas traffic na rin mga tol. Pero feeling ko mas traffic ulit dito eh. Ayan na nga. Traffic na nga. Bakit? Nangyari? Ano nangyari dito? Ay hindi. Ginagawa tong daan, hindi ako informed. Diretso lang boss. Thank you. Diretso lang to, siya may sabi. Ito lang yung medyo ayoko dito sa daan na to mga tol, is medyo lubak-lubak talaga dito sa may diversion road eh. Ayan o, lalaki ng lubak. So good luck sa mga mags natin. Ever na daan kayo dito, ingat-ingat lang. Ayan o, lalaki ng lubak oh. Pero inaayos naman na nila ngayon yung kabilang lane. Grabe lubak. Anli lubak. Ito medyo maayos na tong part na to eh. Kaso ito ulit tayo. Boom! Hindi ko nakita yun. So pasensya na, di ko naman alam na ganito pala dito sa may diversion eh. Naayos pala dito. Kung alam ko lang, di sana nag main road na lang ako. So ito na yung ginagawa nilang SM dito sa La Union mga tol. Ayan. So magkaka-SM na rin kami dito sa wakas. May bago na namang tambayan mga tao. By the way, according dun sa mga balita and of course mga post sa social media, hindi natin kailangan or hindi na kailangan ng stencil pag magpaparehistro. Hindi ko lang sigurado ay check natin later on dun sa may inspection center kung kukuhanan pa tayo ng stencil mga tol. Sana mas mapabilis yung proseso natin dahil may isang step na naman na nabawas eh. Abang-abang na lang natin later. Okay, so nakalimutan ko na kung saan yung emission center na yan, ano. And feeling ko malapit na yun. Ang landmark lang naman nun is pagkalampas mo ng Mitsubishi dito sa may diversion road eh. Kaso hindi ko pa nakikita yung nasan yung Mitsubishi eh. So eto na mga tol, dito na tayo sa may emission center. Ayan. And mukhang marami ng tao mga tol. Pila muna tayo. Doon pala yung entrance. So let's go. Pipila na ako kung ano ng number. Uy,
Okay, wala pa masyadong motor. Nice one. Nice. So yan, pila muna tayo mga tol. One eternity later. So yan mga tol, tapos na tayo dito sa emission. Inspection na lang tayo. Dito lang yun sa kabila eh. So ang tagal. Mga 2 oras ata tayo nakapila doon kanina. Nawalan pa sila ng kuryente kanina eh. Kaya medyo natagalan. So next stop naman tayo is dun sa may inspection center nila. Which is malapit lang naman. Tapos dun na sa mismong office. Nandito lang inspection nila eh. Sobrang lapit lang. Ayan, sana hindi ganun kahaba yung pila para makauwi na tayo at sobrang init. Lahat ng tao. Nice. Pila ulit. Yan, so tapos na yung inspection. Saglit lang naman. Lipat ulit tayo sa office, or lipat tayo dun sa may office nila para magbayad. Anyways, ayun, kinuhanan pa rin tayo ng stencil para makita yung body number natin. Mukhang fake news yung nakita natin sa Facebook mga tol. Ayun, so rekta na tayo ng office ng LTO. So last year ang total na nagastos natin nung pinarehistro natin tong motor dito rin sa San Fernando is mga 1,000 plus. So this year sa emission naka 500 na ako, or 400, tapos 500 dun sa insurance. So may total na tayo ng 900 pesos. Check natin kung magkano yung total na magagastos natin after natin magbayad dun sa office nila. Compare natin dun sa nagastos natin last year kung parehas lang or tumaas. So yan na mga tropa, LTO. Dito na tayo dito. Na yung final step para may restro tong motor natin. Alright. Sana unti lang ang tao. Oops, parking. Let's go. One eternity later. So yun, sa wakas natapos din mga tol. Medyo natagalan dyan sa loob kasi nga marami nakapila and nagkaberya tayo ng konti kanina. Ikot muna tayo. Yun. So medyo natagalan tayo sa loob ng LTO dahil chinek kung nai-release na yung plaka nitong motor, which is meron na daw, and nilakad yung mga papel. Alright,
So ang binayaran ko dyan sa office is like around, or is 428. So nasa 1,328 yung total ng nagastos natin. 500 dun sa insurance, 400 dun sa ano ba na nun sa may emission, and of course 428 dyan sa may mismong office nila. So 1,328 lahat. Yun, ikot-ikot muna tayo dito sa may San Fernando at may lalakad rin lang ako ng konti tayo sa may Capitol ngayon. Solid ang init. Nga, tulad ng sabi ko, may plaka na tong motor natin. Follow up na lang natin kung kailan natin pipick upin dyan sa LTO or kung saan natin kukunin. It's either dun sa dealer dito sa amin sa La Union or magra-ride tayo papuntang Pangasinan. Ayan, San Fernando Gaming muna tayo dahil nakarehistro naman na tayo eh. Time check 12:48. Halos inabot tayo ng half day, or inabot tayo ng kalahating araw kasi mga before 7 o'clock ako umalis ng bahay eh. And medyo matagal-tagal, maproseso rin. Natagalan lang dun sa may emission and of course dun sa may LTO office dahil sabi ko nga mahaba yung pila, and of course chinek kung meron na yung plaka nitong motor. Ilang taon na ba sa akin tong motor na to? Tatlong taon na sa akin tong motor na to eh. Ayan. So ngayon ko lang makukuha yung plaka nito. Good job, congratulations. Yan, so dahil tanghali na, di pa tayo kumakain, uuwi na lang siguro tayo mga tol, no? Nakapag-rehistro naman na tayo, nailakad na natin. Kailangan na lang natin bumalik doon para kunin yung plaka kung sakali. I-update naman daw tayo ng LTO eh. Kinuha nila yung cellphone number ko para i-text kung andun na yung plaka. Magkakatbangin na lang ako, tapos San Vicente, labas ng Pagudpud, tapos Pagdalagan, iwas traffic din. And so quick update lang pala dun sa mga nag-aabang ng project bike natin or yung pambaragan bike series natin mga tol. Actually, balak ko na rin sana mag-build or yun nga, magpabuo ng wheelset ko. Kaso umorder tayo ng hubs, yung Speed 1 Torpedo, or sorry, Speed 1 Armorer para dun sa wheelset natin. Yun yung plinaplano kong hubs. It's either yun or yung Sniper, pero mas pinili ko yung Armorer dahil nakikita ko dun sa YouTube is maraming nagkaka-issue dun sa Speed 1 Sniper, kaya Armorer yung in-order ko. Unfortunately, yung gusto kong kulay is walang available dahil ang inisip kong concept dun sa build bike natin is purple yung mga ibang parts niya, tulad nung hubs, tapos yung stem niya purple din. Kaso wala eh, wala daw available, kaya naghahanap pa ako ng ibang alternative na hubs na ilalagay doon. Balak ko na lang sana ilagay is yung Dartmoor, kaso problema black yung kulay nun mga tol. Yun lang, wala tayong mahanap na purple. May iba yung concept natin. Pag-iisipan muna natin ng mabuti kung anong pwedeng replacement hubs yung ilalagay dun sa project bike or yung pambaragan na bike natin mga tol. Okay, sa mga nagbabike, we all know naman na maganda yung kwan. Last resort ko talaga is yung Hope, kaso we all know naman na hindi siya budget friendly. Eh of course, budget lang tayo mga tol. Kasi marami tayong mga priorities eh. And so medyo na-stop muna yung pagbibuild natin dun sa bike, pero at least nakasecure na yung frame natin, yung brake set natin, yung group set natin. Wheel set na lang talaga ang problema, tapos yung cockpit. Siguro mga ibang parts pa, may ibang accessories, pero hopefully by the end of 2023 mabubuo na natin yung bike natin na yun mga tol. Next na isipin na lang natin pag nabuo natin yung bike is saan tayo magti-trails. Okay. And so yun, about dun sa costing nung pagpaparehistro compared last year, tulad ng sabi ko kanina, nagastos ko last year is like around 1,000 plus. Kung di ako nagkakamali, nasa 1,100 yun. Check nyo na lang yung dating video natin. Uy, anong nangyari? Naputol niya yung kable. Commercial muna tayo. Solid, naputol yung kable. Delikado yan.
Putulo lang, tas di niya binalikan. Good job ka, sir. Ayun, balik tayo. Asa na ba ako? Dun sa costing ng registro natin last year, tulad ng sabi ko, ang nagastos ko last year is like around 1,100 plus. Okay, yung kable, oh, tumalalay pa dun. Basta yun, nawala ulit tayo. So 1,100 plus yung nagastos natin last year. So for this year, or yung registro natin, 1,328, tulad ng sabi ko kanina, kung di ako nagkakamali. So yan, mas nagmahal. Hindi ko lang sure kung dahil dun sa processing nung plaka or whatsoever. Basta baka nagtaas na rin sila ng rates nila, pero mas tumaas ngayon yung nagastos natin. Okay, yun lang. At least na-register na natin tong motor. Legit, pwede na tayo mag-ride kung saan. Tapos ang update rin, dahil may plaka na ako, mauurong yung registration date. Magre-register ulit tayo sa May ata, hindi ko sigurado, parang ganun. Yun ang update nila sa akin kanina. Pero bahala na, tayo na lang muna natin yung plaka natin, mga tol. Ayan, so going home na tayo, mga tropa. So dito ko na rin siguro tatapusin tong vlog. And pasensya na talaga kung matagal nang hindi nakakapag-upload. Medyo busy lang talaga, and of course alam nyo naman yung panahon, tag-ulan, hirap lumabas, diba? And so if you're new to the channel, of course, mga tropa, don't forget to like this video, leave a comment down below, subscribe, tapos hit nyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating trip and mga panibago nating videos, mga tol. Okay, so it's your boy Chong. I'll see you in the next one, guys. Ride safe. Peace out.